Huwag nyo itapon ang buto ng rambutan nyo. Pwede nating gawing parang mani yan at pwede din nating gawing kape. Advice ko din sa mga kababayan natin na kung may mga batang kakain ng rambutan, mas mainam na ihiwalay nyo na kaagad ang buto sa laman para maiwasan ang pagkalunok ng buto ng rambutan. Maaari kasi itong magbara sa daluyan ng hininga lalo na sa mga bata. Pagtapos nyo na siyang ihiwalay, isangag nyo sa kawali na walang mantika. Kung gagawin nyo itong mani, 15 minutes nyo lang lutuin. Dalasan nyo lang ang paghalo para mag-balance ang pagkaluto. Then, kung gagawin nyo naman siyang kape, sangagin nyo ng mga 25 minutes. Tostahin nyo maigi hanggang matuyo at maging malutong. Alam nyo bang mas masustansya pa ang buto sa rambutan kaysa sa laman ng bunga niya? Pag ginawa nyo siyang mani, may kakaibang lasa siya. May kakaibang sarap na lasa. May hawig ang lasa niya sa buto ng kasoy. Mapait din ang buto ng kasoy tulad ng rambutan. Pero nawawala yung pait pag nasangag nyo na siya. Sayang din naman kasi kung itatapon lang natin. Then kapag tostado na siya, dikdikin nyo mabuti hanggang maging pulbos. Kung may blender naman kayo, mas mapapadali ang pagdurog nyo. 2 kutsara sa 3 baso. Pakuluan nyo ng 5 minuto. Subukan nyo ito, masarap ang lasa ng mani at masarap din ang ginawang kape. After 5 minutes kong ubusin ng 1 baso, tumagaktak talaga ang pawis ko. Malamig ngayon sa amin dahil malakas ang ulan, pero pinagpapawisan pa din talaga ako. Epektibo ang antioxidants niya, lalabas talaga ang pawis nyo. Pagdating naman sa lasa, nako subukan nyo. Magugulat kayo sa lasa nito. Share nyo po ito para malaman ng iba nating kababayan. At yan ay 1 minutong dagdag kaalaman galing sa isang magsasaka.